Kilala ang Nueva Ecija bilang rice granary ng Pilipinas at dahil sa sikap at determinasyon ng mga residente, patuloy din ang pagsikat ng lalawigan bilang pangunahing farm tourist destination ng bansa. Silipin ang ilan sa kanilang sikat na pasyalan sa Agenda Weekend Report ni Dobby de Guzman. Ito ang 11 hektaryang Japanese melon farm sa San Isidro, Nueva Ecija. Itinayo ito ni Clarice Kong at ng kanyang mister noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa bawat anihan, aabot sa 31,200 na melon ang inaani nila mula sa 24 na greenhouse. 320 pesos ang presyo ng kada kilo. Ibinibenta ang mga ito sa mga high-end supermarket at country club sa bansa. Masarap ang melon pero mahirap makahanap ng sigurado kang matamis na melon. So kapag bibili ka sa palengke, merong mukhang maganda pero hindi siya matamis or hindi siya mahihinog or bigla na lang siyang mabubulok. So nung na-try po namin yung Japanese melon, sabi ko sana meron sa Pilipinas na ganito. Meron naman po pero medyo may price talaga. So nung nakita namin po yung opportunity na yun, merong gap dun sa market and consumer. Tinake advantage po namin, talagang isinugal po namin na let's try. Mayroon na ring naitayong air-conditioned oyster mushroom farm ang mag-asawa. Dating payroll executive ng malaking airline company si Clarice. Airline mechanic naman ang kanyang mister. Sulit naman daw ang bunga ng kanyang desisyon na iwanan ang corporate job. Masaya sa puso yun, nakakatulong ka ng trabaho. Kasi kami po dito, ang hinahire po namin is within the community. So mga mami na single mother, single parent, tapos nagtatrabaho po sila rito part-time, meron din po kami mga full-time. Iba po yung saya kapag nakakatulong ka sa kanila. Kasama sa natutulungan ay ang mga magsasaka ng palay, lalo na kung off-season. Dinarayo na rin ng mga turista ang nasabing farm. Siyempre, ang turismo ng San Isidro ay tumataas. So, nagiging sikat na talaga. Hindi na kami pang Central Luzon lang. Nationwide na to. Sa bayan ng Gimba, dinarayo rin ang myriad farm ng mga turista at mga kabataang gustong matuto sa farming. Ang nasa likod ng nasabing farm tourism site at agricultural training center na ito ay si Biola Fern Sebastian, dating interior designer, at ng kanyang partner na si Freanina Resplandor, na dati namang productivity consultant. Kung dati ay umiikot ang mundo sa matatayag na gusali sa Maynila, ngayon umiikot ang mundo sa bukid. We are trying to encourage these young individuals to go into farming and say that farming is indeed a lucrative business also. At para mas maisulong ang farm tourism, inihimok ang makabatang Novo Ecijano na magsanay sa myriad farm. The farm is basically a rice-based farm. Pero we have integrated it and we have diversified. So we have included mga vegetables. Sa kasalukuyan ay nasa higit 10 na ang farm tourism destination ng Nueva Ecija. Base sa tala ng Provincial Tourism Office, halos 3 milyon ang tourist arrivals sa Nueva Ecija noong 2024. Malaki ang kontribusyon dito ng mga farm tourism destination. Para sa Agenda Weekend, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel.